Good morning mga kabig. Kumusta? Kumusta na naman po uli ang ating umaga? Nako, isa na naman panibagong biyaya po ang ating natanggap nang tayo po ay siyempre bumangon at makapag-almusal, makaligo at ngayon ay pumunta dito na po sa ating trabaho upang siyempre patuloy na gampanan ang mga responsibilidad na nakaatang sa ating sa buong maghapon at siyempre lahat ng yan ay wala kung wala po ang ating Panginoong Hesukristo na siyang gumagabay sa atin sa araw-araw na tayo po'y bumabangon, na tuwing tayo po'y bumabangon sa umaga. Alright, so dako na po tayo mga kabig sa atin pong kwentuhan dito sa Ikaw at Barangay kasama si Barangay Secretary Imog. Ay nako, talaga naman okay po ba? Nako, mukhang hindi okay. Dahil na ito po nabasa ko po sa isang online news mula po sa Presidential Communications Office ng Malacanang na nagpapasalamat, galak na galak, tuwa na tuwa ang liga ng mga barangay sa pagpapasalamat sa ating kay PBBM tungkol sa paglagda ng Republic Act 12232 na kung saan ay ang sinasabi dito extended the term of incumbent village officials at reschedules the barangay and Sangguniang Kabataan elections up to November 2026 mga kabig. Samantalang noon ang pinag-uusapan lang yung term fixing, term fixing lamang daw po itong Republic Act 12232. Ngayon lumalabas na talagang ang intensyon to extend the term of barangay officials mga kabig. Ganun pa man. So from 2 years syempre ay 3 years dahil na-extend nga dahil supposedly December 1 ay election but dahil nga dito sa Republic Act 12232 so mai-extend. Actually ang mangyayari po talaga kasi ang sinasabi dati na term fixing lamang. So ang mangyayari dito dahil sa Republic Act 12232 mailalagay sa tamang ayos ang taon ang bilang ng panunungkulan ng sangguniang barangay at ng kabataan. So ibig sabihin pagdating ng December 1 dahil supposedly ito yung election from December 1 up to November 2 mga kabig, dahil November 2 na po ang election next year ay hold capacity lamang ang matatapos po talaga ang term ng barangay November matatapos po yung term ng barangay officials. So dahil nga sa walang eleksyon, ang magiging tungkulin o ang hinahawakan ng mga sanggunian yung hold over capacity dahil hindi na kinakailangang mag-appoint dahil po sa bisa ng 12232 ay patuloy silang manunungkulan for another 1 year. So 3 years pa rin po ang panunungkulan ng incumbent barangay officials na dapat 2 taon kasi nga way back doon sa dating batas na sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional, kinain po yung 1 taon. Kaya dapat kaya itong term na ito supposedly 2 taon lamang. Dahil nga sa pagdating ng December 1 may election na. Since hindi natuloy, ibig sabihin from December 1 to November bago once na makahanap na ng bagong nahalal for 2026 nasa hold over capacity lamang po itong ating mga barangay officials.
Hindi po talaga as in literal na sila po ay dahil nga sa bisa ng 12232. Dahil ito pong Republic Act 12232 is fixing the term of barangay officials. So, mangyayari niyan pagkatapos po ng election by next year, November 2. So, magiging 4 years na po ang kanilang term. No, nung mga mananalong barangay officials at kabataan pagdating po ng November 2, 2026. Mga kabig. Kaya, tuwan-tuwa, nagpasalamat ang Liga ng mga Barangay dahil sa paglagda ng ating Pangulong PBBM dito sa Republic Act 12232, na kung saan ay nakapospon yung eleksyon ng BSKA 2025 na magaganap nga po sa November 2026. So, syempre, sinabi ng ating PBBM na pinag-aaralan daw, no, pinag-iisipan kasama sa mga inclusions doon sa mga proposals na magkaroon, no, itong Republic Act 12232 na magkaroon ng mandatory leadership training ng mga barangay officials. Well, nangyayari naman po talaga sa totoo nangyayari naman po talaga yan. Ang problema, dahil yung training na yan, hindi naman po talaga parang ano lang mayroon lang mai-report na nangyari hong training, na nangyari hong seminar, pero binabaliwala, hindi naman po iniintindihan ng mga nag-a-attend doon sa training na yon. So, nagiging sayang lamang po yung pera. Kaya tama po yung amin po nung barangay dito sa aming barangay 178, magsarili kami ng training para po sa mga barangay officials, dahil talagang makaka-focus, hindi kagaya pagsabay-sabay. Pagsabay-sabay ang buong barangay officials, o sabihin na lang natin per regional ang training. Kadalasan karamihan po dyan, ang isip po wala po sa training, kundi nasa labas. Lalo na kung halimbawa out of town yung training nagaganapin, ay ang iba niya natutulog, ang iba niya nagiinuman, wala po sa training. Ganun po ang nangyayari. Talagang mayroon po talagang training pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos manumpa, nagkakaroon po talaga ng training yan. Yun nga lang, dahil hindi naman po siniseryoso, so mayroon lang mai-report na nagkaroon talaga ng training. At syempre, sinabi din, binalita din doon sa courtesy call ng Liga ng mga Barangay ang postponement nung SGLGB. Ito yung mga kabig, ito yung Seal of Good Local Governance for Barangay. Maganda po ito dahil dito po sa seminar na ito, maraming natututunan ang mga barangay officials. And yet, sabi ko nga kanina, halos ganun pa rin din. Kasi unang-una, hindi naman po sa tinatawaran natin yung kakayanan ng mga barangay officials na nai-elect. Minsan po, nakakapili tayo ng mga barangay officials na wala lang. Dahil lang sa kumpare, dahil lang sa kumare, sa kaibigan, sa kamag-anak, kaya nanalo. Pero wala po sa puso nila. Wala po sa puso nila ang tunay na maglingkod. Kaya pag sila na po ang nasa pwesto, itong kahit ilang training, kahit ilang seminar ang gawin, nagiging baliwala lamang po ito, mga kabig. At sayang, pero ganun pa man, tayo pa rin po ay naghihintay ng kasagutan ng desisyon ng Korte Suprema, dahil lahat ng ito mababaliwala pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Alright mga kabig, kung kayo po ay mayroong komento, please mag-comment po, at syempre mag-like, mag-share, mag-follow, at higit sa lahat, mag-subscribe mga kabig, mga katoto. Okay po? So yun lamang po. Maraming salamat. Maupay nga aga, haaton nga tanan.